Pabayan, Cheese Escudero. Kaya Ma'am Susan Dumikil, Miguel siya Lilit Kanay, hello po sa iyo ma'am. Eto na, Cheese Escudero, mga kababayan. Tumanggap ito ng mali-malitang limpak-limpak na pera. Mali-malitang limpak-limpak na pera na nagkakahalaga ng 160 million mula sa kickback. Ayon kay Secretary ng DPWH noon na si Bernardo. Nako, Diyos mio Marimar. Ito po mga kababayan, yung balita. Nako, Cheese Escudero, humanda ka na. Oo. Isa ka dito sa maano. Ito, mga kababayan. Basahin ko lang muna ha, mula po ito sa Pilipinas Today. Ayan po ang page nila mga kababayan, no? Ito na, basahin ko lang. Ito, isang supplement affidavit na kanyang binasa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Huwebes, September 25, sinabi na nagbitiw ng Undersecretary ng Department of Public Works and Highways or DPWH na si Roberto Bernardo na personal na humiling ng proyekto sa kanya si Senator Cheese Escudero kapalit ng kumpirmasyon ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Commission on Appointments. Nako po mga kababayan. Eto na. Humingi daw si Cheese Escudero. Humingi si Cheese Escudero ng proyekto sa DPWH na kapalit ang confirmation kay Bunuan. Aniya noong Agosto 2022 ipinatawag di umano siya ni Escudero sa silid ng senador na kalagitnaan ng confirmation hearing ni Bunuan. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa Commission on Appointments. Marami pa akong kulang na street light sa Sorsogon. Ano ba ang magagawa niyo para sa akin? Ayon kay Bernardo. Nako po, mga kababayan. Oo. Ani ni Bernardo mismong ang bayaw ni Cheese Escudero ang nagbigay sa kanya ng listahan ng mga proyekto kabilang ang street lights na hiling ng senador. Mula sa naturang proyekto, sinabi ni Bernardo na napartihan di umano si Cheese Escudero ng 160 million. Naku po, Diyos mio Marimar, tama sinabi ni Vice Ganda sa birthday wish ni Karen Davila. Nabigyan ito ng 160 million sa kanilang ibinigay noong first quarter ng 2025 at noong Hulyo. Muling nagkita silang ng senador kung saan sinabi ni Bernardo, Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said, thank you. Shook my hand. And then, thank you. Halaka. Eto na mga kababayan. Nilaglag na. Nilaglag na ni dating DPWH Secretary Bernardo. Halaka. Diyos mio Marimar. Tama sinabi ni Vice Ganda. Di ba? Carmelita. Hello po ma'am. And kay Ma'am Veronica Medina. Ito po. Bukod dyan mga kababayan sa binasa natin, may video din yan. Kung paano aminin. Ito, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ang same Lord Professional Cubes may ads lang. Reasonable back na. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan, ang balita ng DZMM. Diyos mio, Marimar. Ma'am Christine, sino ba yung Michael Yang na yan? Layo-layo naman yan. Sige po, Yusek. Yes po, Mr. Chair. It's my supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino of legal age, a resident of Malolos City, Bulacan, under oath, depose and state. During the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Build-Up Task Force, in connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee. Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy and or secure the satisfaction of all civil obligations that I may be liable for under the premises. On paragraph 17 of my aforesaid affidavit, I mentioned that Maynard Ngu and I are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Nako po. To add, while I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunuan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Cheese to his room. When I got there, he told me
Hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunaan kung paano ang gagawin. Nako. I relate to Secretary Bunoan what Senator Cheese told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Cheese Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Cheese, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay Ala. naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Hala. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hala ka. Around July 2025, Salamat po, Sir I Ronald had a chance Manong. encounter with Senator Cheese and Maynard Ngu at the Cork. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. Ayan, binasa ko yan kanina, ngayon sinabi din niya. So, ibig sabihin, yung aking sinabi, aking binasa, ay ang kanyang mga salaysay. So, yun po mga kababayan ang katotohanan. Kita nyo naman po, narinig nyo naman po, mismo, kay dating sekretary ng DPWH Bernardo, na si Chis Escudero, ay kumamkam ng 160 million pesos. Grabe Bukod dyan, sa 160 million, meron pang budget insertion. Grabe no, mga kababayan no? Nagtataka lang ako, bakit hindi pa kinukulong yung mga yan? Bakit yung mga witness ay kinukontempt? Samantalang sila, ilan ang pangalan? May Jinggoy Estrada, may Nancy Binay, merong Joel Villanueva, Chis Escudero, merong Saldico, merong Romualdez. Bakit hindi pa pinagko-contempt yung mga yan hanggat hindi matapos itong aligasyon laban sa kanila? Pakawala na lang dapat kapag napatunayang hindi sangkot. Kasi mga kababayan, as long as nasa labas yan, makakagalaw pa ang mga yan. Ipipress mo yung pera, sure ba kayo? Na ilang araw lang, baka na-withdraw na yan, puro cheque ang pera niyan. Oo, nailabas na yan. Nasa vault na nila yan. Diyos mio Marimar, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, do you think yung mga magnanakaw na yan, hindi ba nila naisip yung consequences? Naiisip nila yan. Tapos ang laging sinasabi ng gobyerno, i-freeze yung asset, i-freeze yung account. Do you think lahat ng pera nasa bangko? Niwala kayo sa akin. Nasa mga sariling vault yan. Hindi nila binabangko yan. Bakit? Masisilip sila ng amlak dyan. Questionable yan. Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag kayong magpaniwala sa mga ganyan. 160 million, take note mga kababayan, not only for that, marami pa yan. Di ba? Ma'am Raida Channel, Ma'am Ima Batico. So, ito pa, pakinggan ninyo. Enjoy a beach getaway. May ads lang ha. Start your Pakinggan ninyo yung binulgar ni Bernardo. Ito pa Nancy Binay, Bong Revilla. Inirekomenda na ng NBI na kasuhan sina Senador Chis Escudero, Makati City Mayor Nancy Binay at iba pang opisyal na idinawit sa flood control scandal. Nako. Ang naglaglag sa kanila. Sana yung sinabing kaso na yan ay tatalab. Mahirap kasi mga kababayan, marinig natin kaso. Para sa akin, yung sinabing kasuhan, walang saysayan. Kailangan pag sinabing kasuhan, kulong agad. Sangkot hindi dapat yan. Nako, sabihin niyo lockout order. Wala mangyari dyan. Si Harry Roque nga, ilang milyong lockout order. Nakapunta pa rin Netherlands. Tingnan nyo si Saldico. Ay, nako! Diyos ko, lumang tugtugin yan.
lumang tugtugin yang mga ganyan. Di ba? Ma'am Ana Estrabon, Si Ma'am dating Ginger T. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Ah. itinuturing na ring protected witness. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Tama lang mga kababayan. Ito si Bernardo, si Bunuan, si Bryce, si Alcantara, sino pa? Yung mga nandyan, mga diskaya, dapat gawin nila yang protective witness. Kasi kapag hindi magsalita itong mga diskaya, itong mga engineer, itong mga DPWH secretary, walang mangyayari dyan. Oo, kasi kapag hindi nila yan i-contempt dyan, hindi nila itago yan sa Senado, araw-araw bibisitahin yan. Araw-araw yan. Magkano bang gusto mo para burahin lang ako dyan? At saka mga kababayan, paalala lang. Sa hearing dyan sa Senado, wag po kayo basta-basta maniwala sa mga sinasabi ng di umano'y witness. Minsan yung iba dyan is scripted. Minsan yung iba dyan, kumikindat pa nga, mali. Nangihingi, hindi binibigay. Regalo yun. Gumaganon yung mata, putragis na yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga ginawa nilang witness dyan sa Senado, wag po kayong umasa may mangyari dyan. Doon kayo umasa sa ICI ni PBBM, yung Independent Commission for Investigation. No? Huwag kayong umasa dyan sa mga kindat-kindat. Oo, yung mga script-script. Nako. Yung mga tanim witness na yan, tigilan nyo yan. Continue. Pinakakasuhan na ng National Bureau of Investigation ang mga pangalang dawit sa isinumiteng affidavit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kasama sa mga posibleng isang pangreklamo ay malversation and indirect bribery. With the NPS. Lalo na yung witness ni Boy Toke. Ay. In the form of a complaint. So the NBI had to look into it, and his lawyers were there with the NBI. And then, ang conclusion, they had to draw up their affidavit, so the lawyers helped him prepare his supplemental affidavit. Inilaglag ni Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ang pangalan ng ilang high-profile government officials. Kabilang dyan, sina Congressman Zaldico, ang bilyonaryong si Maynard Ngu na bagman umano ni Senator Cheese Escudero, COA Commissioner Mario Lipana, Sino Deputy daw? Undersecretary o Live Government Officials. Kabilang dyan, sina Congressman Zaldico, Ah. ang bilyonaryong si Maynard Ngu na Si Maynard Ngu, siya po yung nag-donate kay Robin Padilla ng cellphones na nagkakahalaga ng 1 million. Noong kasagsagang tumakbong senador si Robin, si Maynard Ngu. Bagman daw yan ni umano ni Escudero. Senator Cheese Escudero. COA Commissioner Mario Lipana, Deputy Undersecretary Olivar at former Senators Bong Revilla at Nancy Binay. Nako. Ayon kay Secretary Remulla, considered protected witness na rin si Bernardo. Pero tulad ng BGC Boys at mga diskaya, nilinaw niya na hindi ibig sabihin nito na admitted na sila as state witness. Dalawang klaseng testigo yan. Yung witnesses who need protection is one of them, siyempre, no? They apply to the witness protection. But for them to become state witnesses is another matter. So in provisional means they're not yet state witnesses if there will be. Alam niyo mga kababayan, minsan dyan sa Senado, yung isang witness against kay Romualdez, yung isang witness sinalo si Romualdez. Ano ba talaga? Minsan yung isa inipit si Jinggoy. Yung isa naman sinalo si Jinggoy. Yung isa naman si Villanueva diniin. Yung isa naman sinalo si Villanueva. Ano ba talaga? Di ba? Ano ba talaga, mga kababayan? Di ba? Hindi nyo napansin? Ngayong hearing na tong araw na to, ang diniin si Jinggoy, si Joel. Tapos bukas, si Joel, si Jinggoy, safe ka na. Safe ka. Di ba? Nagulat ako, bakit ganun? Di ba? Ma'am Carmelita, ibang usapin na po iyon. Wag na natin pag-usapan yung 1 million na dinonate ni Bernard Ngu. 1 million po halaga ng mga cellphone. Mga cellphone po, dinonate niya 1 million pesos ang halaga. Hindi po 1 million isang cellphone lang. Mga cellphone po yun binigay niya. Nagkakahalaga ng 1 million lahat. Sa panahon ng kasagsagang pangangampanya ni Robin Padilla, yun po yun.
Ani SOJ Remulla, underway na ang evaluation ng mga isinumiting statements, affidavits at ebidensya ng mga personalidad na nais mapasama sa Witness Protection Program. Paglilinaw niya, hindi porke naglabas ng bombshell statements ay posible na agad ma-admit bilang state witness o mabiswelto sa kaso. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kita ninyo, mga kababayan? O, si Chis Escudero. Diyos mio Marimar. Alam nyo, mahirap yung ating, Senado. Hindi ko maintindihan. Yung side ni Soto, iba ang tirada. Yung side ni Marcoleta, iba ang tirada. Hindi ko alam nakakabuisit. I-abolish nyo na yung Senado. Walang mangyayari dyan. Katulad nito, mga kababayan,